Magandang araw mga kabarangay BK. Ako po si Dr. Francis Marie Porino at ito po ang Real Talk Breaking News Flash Report. Kapansin-pansin ang sunod-sunod na bagyo at ang mga kalamidad na nararanasan natin sa mga nakaraang buwan at mga linggo. Ang isa sa mga sinasabing dahilan ay ang climate change. Mamaya, tatalakayin din natin ano ba talaga ang climate change. Sa patuloy na banta ng mga kalamidad tulad ng baha, landslide at iba pang mga sakuna, napakahalaga po ang tamang paghahanda para sa ating kaligtasan at upang maprotektahan ang ating mga kalusugan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagkakaroon ng tamang hakbang sa paghahanda para sa mga kalamidad at ano ang mga hakbang na pwede nating gawin sa pag-iwas ng mga nakakahawang sakit na dulot nito. Tatalakayin din natin ang ano ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng sakit dulot ng kalamidad. Kasama po natin ngayon si Dr. Daisy Tagarda, isang eksperto sa infectious diseases at disaster risk and crisis management. Magandang araw po, Dr. Porino, at sa ating mga tagapanood. Unang tanong, nabanggit ko kanina ang term na climate change. Ano ba ang climate change? Ano ang kinalaman nito sa mga bagyo at sakuna na nararamdaman o nararanasan natin sa ngayon? Ang climate change ay tumutukoy sa malawakang pagbabago sa mga pattern ng panahon sa buong mundo na may kinalaman sa pagtaas ng temperature ng daigdig dahil sa greenhouse gases tulad ng carbon dioxide na nilalabas sa atmosphere. Ang epekto nito ay hindi lamang simpleng pag-init ng temperature, kundi pati na rin ang pagtaas ng antas ng dagat, pagkatunaw ng yelo, at matinding pagbabago ng pattern ng panahon. Dahil dito, mas malakas, mas mapaninsala ang mga ulan, bagyo at pag-ulan, baha at tagtuyot na nararanasan natin ngayon. Dr. Tagarda, ano po ba ang mga pangunahing hakbang na dapat gawin ng bawat pamilya bago at habang may ganitong mga sakuna? Unang hakbang ay dapat alamin ang mga lagay ng panahon sa pamamagitan ng pakikinig sa balita o mag-monitor ng weather advisories mula sa Pag-asa o sa mga reliable weather forecasts. Mahalaga na updated ang pamilya sa lakas at direksyon ng paparating na bagyo. Pangalawa, siguraduhing may emergency kit na may mga sumusunod: flashlight at battery, pito or whistle na sapat sa paghingi ng tulong, canned goods, tubig, mga importanteng dokumento katulad ng birth certificate na nakalagay sa waterproof containers at mga gamot katulad ng paracetamol pain relievers, betadine o mga panlinis ng sugat at ang inyong mga maintenance na gamot katulad ng para sa high blood at diabetes. Mag-inspect ng bahay, ikumpunoy ang mga sirang parte ng bahay. Siguraduhin na maayos at matibay ang mga bahagi ng bahay. Linisin ang mga alulod at kanal upang makaiwas sa pagbaha. I-secure ang mga mahahalagang gamit at ilagay sa mataas na lugar para maiwasan ang pagkabasa kung sakaling may pagbaha. Mahalaga rin na magplano ng evacuation route. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center at maghanda ng plano kung paano ang pagpunta kung sakaling lumakas ng matindi ang ulan at kailangang lumikas. Maghanda ng paraan para magkaroon ng komunikasyon ang bawat isa. Mag-charge ng mga telepono, maghanda ng mga battery at alamin ang numero ng mga emergency hotlines. Sa panahon ng bagyo, mahalagang manatili ang mga miyembro ng pamilya sa loob ng bahay, lalo na kung wala namang direktang banta sa inyong lugar. Ilayo ang sarili sa mga bintana at pintuan, lalo na kung malakas ang hangin. Makinig sa mga balita para sa mga updates tungkol sa bagyo. Sundin ang abiso ng mga lokal na opisyal, lalo na kung kinakailangan ng lumikas. Dr. Tagarda, ang sunod ko pong tanong. Siyempre, pagkatapos ng sakuna, bukod sa mga nasirang mga ari-arian na dapat nating ayusin at kumpunihin, may concern din tayo sa kalusugan naman natin. Madami sa mga kababayan natin ang na-expose sa baha at marami rin sa kanila ay nasa evacuation centers. Ano-ano po ba ang mga usong sakit sa mga panahon na ito? Natalakay na natin dati dito, ang isa ay ang leptospirosis dahil sa exposure sa baha. Bukod dito, dahil sa kontaminadong tubig at pagkain, nagiging uso din ang diarrhea and typhoid fever.
Ang mga breeding sites ng mga lamok ay dumadami rin, kaya naman uso din ang tinatawag na vector-borne diseases katulad ng dengue and chikungunya. Dahil din matao ang lugar ng evacuation centers, madali rin magkahawa-hawa ang mga respiratory diseases katulad ng flu or COVID. Ano-ano po ba ang hakbang na dapat gawin, at least sa ating tahanan, para makaiwas sa mga sakit na ito? Madaming paraan para makaiwas sa mga sakit na ito. Siyempre, sa leptospirosis, iwas dapat sa baha. Kung hindi kayang maiwasan ng baha, dapat magsuot ng personal protective equipment katulad ng boots o bota. Meron din tayong pwedeng inumin ng mga antibiotic prophylaxis na kinakailangang kumonsulta sa barangay health centers o sa mga doktor. Para naman sa mga food and waterborne diseases, mahalagang manatiling malinis ang pagkain at tubig. Palagi ang maghugas ng kamay, ihanda lagi ang mga alcohol at sanitizers. Magpakonsulta sa doktor pag may pagsusuka at pagtatae na nararamdaman. Para naman sa mga vector-borne diseases, mag-apply ng insect repellent mga 3 times a day. Magsuot ng mahahabang damit para maiwasang kagatin ng lamok. Magpakonsulta agad sa doktor pag may mga simptomas katulad ng lagnat, sakit ng katawan, sakit ng tiyan, pagsusuka o pagdurugo. Natalakay na natin ang paghahanda para sa ating mga sarili. Paano naman ang ating komunidad? Ano ang tingin mo, Doktora, sa mga paraan para maihanda ang ating community sa sakuna katulad ng bagyo, baha at lindol? Ang mga ilang hakbang naman para maging handa ang komunidad sa pagbaha, bagyo at lindol, dapat magsagawa ang komunidad ng mga seminars or pagsasanay tungkol sa kalamidad. Ito ay isang paraan para sa raising awareness para sa disaster and risk management. Maganda rin siguraduhin ng local government unit na matibay ang mga instruktura ng komunidad. Palakasin ang flood control system. Magkaroon ng babala at komunikasyon. Magandang magkaroon ng sistema ng maagang pagbibigay alam sa mga tao katulad ng text alert. Kailangan maglaan ng evacuation plan at evacuation centers na may sapat na supply na pagkain, malinis na tubig, gamot at mga first aid kits. Magtatag ng voluntary team na may kasanayan sa rescue operations bago pa man dumating ang sakuna. Panatilihing malinis ang kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit at mga posibleng panganib. Maraming salamat sa iyo, Dr. Daisy Tagarda, sa mga mahahalagang paalaala. Walang anuman, Dr. Porino. At bilang huling paalala sa panahon ng kalamidad, pag-iingat ang unang panuntunan. Para po sa ating mga kabarangay BK, tandaan po, ang paghahanda sa kalamidad tulad ng baha at landslide ay hindi lang para sa ating kaligtasan, kundi para na rin sa ating kalusugan. Maghanda, mag-ingat at magtulungan. Ako po si Dr. Porino at ito po ang Real Talk Breaking News Flash Report.